Yo guys, magandang hapon sa lahat and hapon na nga ako makapagpakain ng ng DAP niya sa ating mga breeder. So sa mga nagtatanong guys, kung ano yung sikreto ko bakit nakapag-breed ako ng 2 times a week sa aking danyo or once a week sa aking mga barbs. Ito yung sikreto ko. Ayan, live foods lang. So Magna DAP niya, yung pinapakain ko sa kanila guys. Daily, every morning ko sila pinapakain ng DAP niya or pag mayroon kayong kitikiti dyan, mas maganda rin or chubby fix yan, pwede nyo ipakain sa kanila every morning. So once a day lang ako magpakain ng live foods and then the rest is puro na PO1. PO1 na yung pinapakain ko sa kanila para in case na mawalan tayo ng live foods, hindi sila manibago dun sa pakain nating PO1 kasi yun na yung kumbaga yun na yung pinaka natural na pagkain. So hindi sila manibago dun. Yun. So ito yung guys yung sikreto kung bakit nakapag-breed ako ng 2 times a week sa aking danyo. Yan. At saka every week ako makapag-breed ng barbs o kahit anong barbs yan. So yung red barb natin is nakapag-breed na and hopefully after 1 month pwede tayo makapag-release ng red barb kung hindi madali yung fry natin kasi on pa tayo, kumbaga on process, kumbaga pa tayo guys, on learning pa lang. pinag pa natin estudyuhan pa kung ano yung the best na pagpalaki sa red barb yun. Pero I think siguro pareho lang naman sila ng green barb. So siguro after 1 month malalaman natin yan kung ma-release na natin sila. And ito guys yung pakain natin sa ating mga danyo na breeder. So ito yung pinapakain ko yan sa aking mga female na breeder na danyo. Yan ang lalaki na ng tiyan. Yun sa mga baog naman na egg ng danyo, yun nga guys, sinabi ko sa isa kong video na time na siguro na magpalit kayo ng breeder nyo na ng mga danyo kasi medyo kumbaga may kaedaran na, yun, medyo nababaog na yung mga egg nila naman. Yun. So ito yung mga male breeder natin, nakahiwalay talaga yan sila guys para in case na ibibreed natin sila is on the spot makapag-drop talaga ng egg yung ating mga isda. So kung eco-community kasi natin yan sila, mag-breed naman sila pero konti lang yung makukuha nating egg and hindi natin nalalaman, every morning nagbe-breed yan sila. Yun. Kaya mas maganda kung plan mo talaga. Makita mo to, Chay, po, subong. Makita mo to. So ito naman yung mga breeder nating glowfish tetra. Pero for now, hindi po sila ginagalaw dyan. Pakain lang sila ng pakain kasi medyo mahal yung maintenance sa glow tetra pag nag-breed tayo. Yun. Tsaka ang mura na ng palitan ngayon. Mas maganda, give up na natin yan. Dito naman tayo sa ibang isda mag-focus. Yun. So ito yung mga female nating red barb. So linagyan pa ng anak ko ng goldfish. Buti na lang yung red barb is hindi masyado active katulad ng mga ibang barb na tinitira yung mga buntot ng goldfish. Yun. So dito naman yung ating mga male na red barb. Yan. Sobrang dami yan guys. And meron ako dun sa likod nakasalang na red barb. So chinik ko kanina and yun. Successful lang kapag drop din sila. Yun. So sana tutuloy-tuloy lang and marami na tayong red barb na ma-release next month or after 2 months para sure ball na talaga. Yun. And dito guys, once again, dun sa nagtanong sa akin kung ano yung pinapakain ko, bakit nakapag-breed ako 3 times or 2 times a week. So napaka-simple lang guys. Live foods lang yan ang katapat para mabilis magka-egg yung mga isda nyo and makapag-breed agad kayo. Kasi pag ipo1 lang natin, siguro makapag-breed kayo every week or more than a week. Yan. Kasi mahina mag-produce ng egg yung PO1. So mas maganda talaga mag live foods ka kung meron, pero pag wala naman edi mag PO1 ka na lang muna or decapsulated na BBS or dried chubby fish. Yun, maganda rin yun. Pero pag merong kitikiti or ano man dyan, pwede. And po sorry, kaso nga lang napakaliit yan para sa mga breeder. So parang hindi nila makikita nun, sobrang liit para lang siya sa mga fry. So ito kanina nakapag-breed ako ng rosy barb, sobrang dami rin nag-drop. And ito guys, ito yung Sumatra. Yan, successful din, nakapag-drop na rin yung Sumatra nating barb. And dito sa kabila kong ito, planggana, ito yung red barb ko kanina. Yan, somatic, nakapag-drop na rin sila. And yun, hopefully malalaman natin kung ano yung susunod. And hanggang dito lang tayo guys, and thanks for watching again.